Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo tungkol po ito sa naging pahayag ni Lolo Nyo Digong. Oo, tungkol po ito sa payo niya ng kanyang anak. At ito na ho, si Erwin Tulfo nakisawsaw na po or umiksina na ho sa nasabing issue. Ang tanong ho natin dito, lahat ba na sinabi ni Duterte ay kaya niyang paninindigan at susundin kaya ng kanyang anak pagdating ng araw o pagdating ng panahon? Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction at komentaryo, panoorin na po natin at pakinggan ang nasabing video. Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, puporma na si House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita, ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Ito ang payo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kanyang programa sa SMNI. Iginiit ng dating Pangulo na hindi na dapat tumakbo sa pagkapresidente si Inday Sara sa 2028. Sapat na raw na naging pangalawang Pangulo ang kanyang anak. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Sinabi ito ng dating Pangulo sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds at sa umano'y impeachment kay VP Sara. Para sa nakatatandang Duterte, politika ang dahilan ng lahat. Halata raw na pumuporma na sa 2028 presidential elections ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Martin Romualdez. Nagpo-posturing ito, they want continuity. From the Marcos to the Romualdez as President, ito nga si Speaker. Posturing. Banat pa ni Duterte? Romualdez, tatakbo ka na Presidente? Hindi ka mananalo sa Leyte. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. Wala pang pahayag si Romualdez sa mga bagong patutsada ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, wala pang desisyon ng House Speaker sa pagtakbong Pangulo. Lagi raw nirerespeto ni Romualdez si VP Sara at wala sa kanyang karakter ang manira. Fake news din daw ang lumulutang na isyong patatalsikin nila si VP Sara. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pinabulaanan din niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Nangiintriga lang daw ang nagpapakalat ng issue. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Hindi yan natakel. Walang pinag-usapan. Baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. So, kahapon sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na napag-uusapan sa Kamara ang impeachment kay VP Sara. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa contingent fund papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Wala pang pahayag si VP Sara sa mga sinabi ng kanyang ama at sa umano'y planong impeachment laban sa kanya. Nagbabalit. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang pahayag ni Duterte ho mga ka-action. Naniniwala ba kayo doon? Ako? Nako po.
Hindi po ako naniniwala dyan sa mga sinasabi ni Duterte. Isa yan sa mga strategy niya or paawa effect sa taong bayan. Ang ganda pakinggan, no? Huwag ka nang tumakbo. Huwag ka nang mag-ambisyon. Ipaubaya mo na ang bayan sa iba. Ang galing talaga. Ang galing ng mga tactics ni Lolo Nyo Digong. Oo. Pero alam ho natin kung gaano po ito walang paninindigan sa isang salita. Kung natatandaan nyo pa, ito pa ay running for president na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pero in the last hour or last minutes, nag-file ng candidacy. Doon pa lang, masasabi mo na walang paninindigan sa isang salita. Di ba? Kasi kapag binitawan mo ang isang salita, paninindigan mo yan para hindi masabi na isa kang sinungaling. Di ba? Wag na po, kung yan po ang mga strategy nyo para maawa ang taong bayan, wag nyo na pong tangkayan. At tama lang po ang naging advice mo sa anak mo na wag na siyang mag-ambisyon. Dahil for sure, mahugis lago lang ho yan. Di ba? Kasi ang mga magiging kabangga niya dyan, sigurado yan, si Romualdez, kung yun ang pambato ng administrasyon. Alam naman ho natin na kapag pambato ng administrasyon, ay, nako ho, minsan lang matalo yan. Gagawin at gagawin lahat ng administrasyon. Okay lang ho sana kung ang kumilik matino. Alam naman ho natin ang kumilik, hindi na ngayon patas. Ginagawa nilang lahat, manalo lang ang gusto ng administrasyon. Diba? Kasi, kahit gaano man nating kalakas, kung tumakbo man sakali si Atty. Leni Robredo sa darating na 2028 election, kapag ang kumilik hindi pa rin matino, wala pa rin saysay. Pero alam ho natin, kung talagang daanin sa matinong labanan, matinong bilangan, may puruhan ho ang manok natin na si Atty. Leni Robredo. Oo, sa totoo lang. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon. Pero yan si Inday Sara, si Vice, hindi na ho yan mananalo. Kaya wag nyo na pong ambisyonin. Oo. Hirap na nga ang kanilang mga content creator para iangat ang pangalan. O, diba? At doon naman sa sinabi ni Erwin Tulfo na walang sapat na dahilan para i-impeach si Vice President Sara. Tika lang ho. Yung 125 million na yun, hindi ba counted sa korap yun? Kasi kapag hindi mo maipaliwanag ng maayos at hindi mo maipresent ang mga nasabing proyekto na pinagkakagastusan ng 125 million, Mr. Erwin Tulfo, yun yung magiging dahilan para ma-impeach ang isang opisyal. Dahil malaking pera po yan na nakasalalay. Kaya wag nyo pong sabihin na walang sapat na dahilan. Hanggat hindi pa makapagbigay ng magandang paliwanag o magandang mga resibo na ipipresent ni Vice Sara, yan po ay talagang questionin at hindi po talaga natin mamalayan, baka ma-impeach nga ho si Vice President Sara. Di ba? Kaya pira po yan ng taong bayan, Mr. Erwin Tulfo, sir. Buti ka lang ho, okay lang sa'yo. Kahit hindi ma-impeach si Sara, kasi mayaman ka naman ho. Oo, kahit hindi maibalik ang nasabing pera, wala kang pakialam. E paano naman yung mga maliliit na kinakailangan ng nasabing budget na yon? Diba? Kailangan maibalik po ang nasabing pera kung wala lang naman na ipatayo ng mga proyekto. Dahil mas kailangan po yun ng taong bayan. Lalong-lalo na po ang mga nangangailangan. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.